Ang 2028 Los Angeles Olympics ay magdadala ng masidhing pananabik para sa Gilas Pilipinas, lalo na sa posibilidad na ang isang makapangyarihang lineup na binubuo ni na NBA guard Jordan Clarkson, ang ating 7'3 phenom na si Kai Sotto at veteranong coach na si Coach Tim Cone. Ang ganitong collaboration ay maaring magdala sa basketball ng Pilipinas sa bagong taas, lalo na kung susuriin ang mga kamakailang tagumpay sa international competition at ang natatanging potensyal ng mga pangunahing personalidad na ito. Ang videong ito ay nagsusuri ng mga posibilidad at hamon ng trio na ito para pangunahan ang Gilas Pilipinas sa 2028 Olympics. Ang 2028 Los Angeles Olympics ay may historical at emotional na halaga para sa mga tagahanga ng basketball sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng opportunity na maipakita ang evolution ng basketball ng Pilipinas sa isa sa mga pinaka-prestihiyosong entablado ng mundo. Ang pakipagkompetensya laban sa pinakamahusay na kupunan sa mundo ay nangangailangan ng mahusay na koordinasyon at pamumuno mula sa mga bihasang profesional. Ang pagkakaroon ni Jordan Clarkson, Kai Sotto at Tim Cone sa mga mahalagang papel, maaring hindi lang makapasok ang Gilas Pilipinas sa Olympics, kundi makagawa rin ng malaking epekto. Ang posibleng pagsali ni Jordan Clarkson bilang pangunahing manlalaro sa Gilas Pilipinas ay isang malaking pagbabago. Ang dating NBA Sixth Man of the Year ay magdadala ng malawak na karanasan, kakayahan sa pag-score at pamumuno. Sa 2023 FIBA World Cup na ginanap sa Manila, ipinakita ni Jordan Clarkson ang kanyang husay na may average na 26 points kada laro at ang kakayahang pangunahan ng opensa ng kupunan. Ang kanyang kaalaman sa mga patakaran at estilo ng international na basketball ay ginagawang mahalagang asset niya. At sa kamakailang pahayag ni JC tungkol sa paglalaro sa ilalim ni Coach Tim Cone, ay nagpapakita ng kanyang kasiyahan sa programa ng Pilipinas. Sa isang panayam sa Spin.ph, sinabi ni Jordan Clarkson, "To have an opportunity to play for him in the national team, I think that would be dope." Ang karanasan ni Coach Tim Cone bilang assistant coach noong 2023 World Cup ay nagbigay ng respeto sa estilo at strategy ni Coach Tim Cone. Ang mutual na paggalang na ito ay maaring humantong sa maayos na kolaborasyon at pinahusay na performance ng kupunan. Gayunpaman, ang partisipasyon ni Jordan Clarkson sa Olympics ay nakasalalay sa kanyang pagiging kwalipikado bilang naturalized player. Sa kabila ng pagsisikap ng SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas, nabigyan siya ng local status sa ilalim ng FIBA rules, siya ay nanatiling itinuturing na naturalized player. Well, ang limitasyong ito ay nangangailangan ng maingat na pagplano ng roster dahil isang naturalized player lamang ang maaring maglaro kada laro. Kung si Jordan Clarkson ang pipiliin para sa papel na ito, magbubukas ito sa mga tanong tungkol sa balanse ng lineup sa iba pang naturalized talents tulad ni na Justin Brownlee o si Benny Boatwright. Ang pag-angat ni Kai Sotto bilang isang dominanteng presensya sa international basketball ay isa sa mga pinaka-kapanapanabik na pag-unlad para sa Gilas Pilipinas. Sa edad na 22 years old pa lamang, si Kai ay nakagawa ng malaking hakbang, naglalaro sa Japan B-League at panandalian sa mga developmental pathway ng NBA. Ang kanyang taas, kasabay ng pagbuti ng kanyang galaw at kakayahan, ay nagpoposisyon sa kanya bilang isang mahalagang bahagi ng mga darating na kampanya ng Gilas. At sa ilalim ng gabay ni Coach Tim Cone, umusbong si Kai. Ang coaching ni Coach Tim ay nagpalaya sa potensyal ni Kai bilang isang versatile big man na kayang mag-ambag sa parehong opensa at depensa. Sa mga kamakailang competition ng FIBA, nag-average si Kai ng double-digit points at halos double-digit rebounds, habang nagbibigay ng nakakatakot na presensya sa paint. Ang kanyang kakayahan sa shot blocking at rebounding ay tumutugon sa matagal ng kakulangan ng Gilas sa interior defense. Ang posibilidad na maglaro si Kai kasama si JC ay napakakaakit-akit. Sa playmaking ni Jordan Clarkson at taas ni Kai Sotto,
maaring makabuo ang dalawa ng isang nakakapinsalang pick-and-roll combination. Bukod pa dito, ang kakayahan ni Kai na mag-stretch ng floor gamit ang mid-range shooting ay complement sa drive and kick style ni JC na lumilikha ng mga mismatch laban sa depensa ng kalaban. Ang pagkakatalaga kay Coach Tim Cone bilang head coach ng Gilas Pilipinas ay sinalubong ng mga papuri. Bilang pinakamatagumpay na coach ng Philippine Basketball Association, si Coach Tim ay nagdadala ng malawak na karanasan at malalim na pag-unawa sa strategy ng basketball. Ang kanyang kakayahang i-adapt ang kanyang coaching style sa international game ay kapansin-pansin, particular na sa paggamit niya kay Kai at iba pang mga manlalaro sa mga nakaraang torneo. Ang focus ni Coach Tim sa disiplina, ball movement at defensive schemes ay akma sa mga hinihingi ng Olympic basketball. Ang kanyang pagkakakilala kina Jordan Clarkson at Kai Sotto ay higit na nagpapalakas sa kakayahan niyang ma-maximize ang kanilang kontribusyon. Noong 2023 World Cup, ang papel ni Coach Tim bilang assistant coach ay nagbigay daan sa kanya na makabuo ng report sa kupunan at makakuha ng mga pananaw sa dynamic ng laro. Ang kanyang pananaw para sa hinaharap ng Gilas Pilipinas ay kinabibilangan ng isang sistema na nag-leverage sa natatanging talento ng mga manlalaro tulad ni Clarkson at Kai, habang pinapalakas ang teamwork at resiliency ng kupunan. Habang ang potensyal ng trio na to, Jordan Clarkson, Kai Sotto at Coach Tim Cone ay kapanapanabik, may mga malalaking hamon ang kailangan tugunan. Ang komposisyon ng roster. Ang mga patakaran ng FIBA ay nililimitahan ang paggamit ng naturalized players ng isa kada laro. While kung si JC ang pipiliin bilang naturalized player, maapektuhan nito ang paglahok ng iba pang mahalagang manlalaro tulad ni Justin Brownlee. Ang pagbuo ng chemistry ng kupunan ay nangangailangan ng oras at tuloy-tuloy na partisipasyon sa mga training camp at international tournament. Ang mga obligasyon ni Jordan Clarkson sa NBA at ni Kai Sotto sa Japan ay maaring maglimita sa kanilang availability. At bago mag-ambisyon ng tagumpay sa 2028 Olympics, kailangang harapin ng Gilas ang process ng qualification. Kabilang nito ang pakikipagkompetensya laban sa mga malalakas na kupunan sa Asia tulad ng Australia, New Zealand at China. At parehong nakaranas ng injury sina JC at Kai sa nakaraan at ang pagpapanatili sa kanilang kalusugan at kahandaan para sa competition ay magiging kritikal. Upang maisakatuparan ang potensyal ng trio na ito, kailangang magpatupad ng strategic na hakbang ang Gilas Pilipinas.